Good morning, guys. Hey, Sol. Ay, Sol, nasan si Logan? Ayun! Saan ka nagtatago, Logan? Hindi pa kita pinapapasok. Papalabasin ko nga si Sol. So, medyo maaga ako nagising ngayon, 7:30. Kasi usually, patanghali na ako nagigising at umaga na kasi ako natutulog. Yun ang naging schedule ko simula nung high school pa ako sa Dubai. Sa Dubai kasi, mga tao doon tulog pagka araw, gising pagka gabi. Sige. So, inubos naman nila yung food nila. Ubos ang food ni Logan, ubos na rin ang food ni Sol. Kaya, pa-recover na ito. Ay, lo. Bakit may ganito? Sinong nanira na sa inyo ng halaman na naman? At anong halaman yung sinira? Ah, hindi. Buto ng abukado yun. Ano yun? Kinain ninyo yung buto ng abukado. Yan, tinanim ko buto ng abukado. Ano kayong halaman yung sinira nila, Sol? Ah, teka. Ay, hindi. Diarrhea si Logan to. Logan ba to? Ba't nag-diarrhea na naman? Silipin ko yung poops ni Sol. Ina-monitor ko sila eh. Kasi nga nag-off feed sila. Dalawang araw. Tapos kahapon kumain na naman sila. And may sira yun siya nila. Hindi naman siya dumumi. Umihi ka lang? Ano, Sol? Umihi ka lang? Di ka ba pupoops? Ha? Di ka ba pupoops? Ano? Inat-inat ka. Sige, good morning, good morning. Hindi ka pupoops. Relax ka lang dyan, ha? Mamaya pa naman darating si Ate Annalyn. Ayun lang, good morning lang muna sa inyo, guys. Maglilinis lang muna siguro ako dito. At magkakape. Kape tayo. Kape ka, Sol? Diyan muna kayo, ha? Tapos, ayan, bigla na namang kumulimlim. Grabe. Parating na siguro yung pangatlong bagyo. Magkakasunod daw yan, eh. Oo, pila-pila silang nakahalera papunta sa Pilipinas. Ano, Sol? Naku, wala naman tayong magagawa. Oo, tulog na naman ang tulog. Sige lang. Subukan ni Snooki lumabas. Ang dito si Sol. Parang hindi naman siya mukha-ata. Hindi naman siya mukhang galit sa'yo, no? Pero sige, aabangan ko lang. Kaya, Sol? Ano? Ha? Tatakot ka? Mukhang hindi naman siya, inside, Sol. Inside. Inside nga muna. Baka madisgrasya pa. Pero mukhang okay naman, di ba? Pag lumalapit ka sa kanya, wala naman siyang galit, di ba? Lapitan mo nga, dito nga, last, muna, bago ako umalis. Sumusunod naman siya pagka pinapapasok mo. Talaga? Pinapapasok mo rin siya? Ay, pag nakapasok, pag pinapatigil ko pag maingay. Pag pinapatigil mo, bakit mo tututukan ng payong? Sige, lapitan mo, dali. Hawakan mo nga yung ulo. Talaga, paalis na. Ganun lang, ilapit mo lang yung kamay mo. Good boy. Mukhang okay naman siya sa'yo. Yes. Okay naman yung reaction niya. Bye then. Sige pa, bye. Ayan na si Ate Annalyn pala. Naubos ni Sol yung pagkain din niya. Huwag na mamaya. Nilinis ko niya. Naubos naman ni Sol yung pagkain niya. Kahapon si Logan naubos, no? Si Sol kinain niya nung gabi yung pagkain niya. Okay. Hopefully, back to normal na si Sol para mabawi niya ulit yung katawan niya. Pero, kung kumain naman siya isang beses, mukhang bawi naman kagad. Konting lubog lang yung tiyan niya. Oo. Okay naman siya. Sige, diyan ka na. Dito na si Ate Annalyn eh. Hindi na kita palalabasin. Mamayang hapon na ulit. Okay lang, Sol? Ha?
Miya ka ba? Miya ka ba, Sol? Logan din. Papasok. Inside. Very good boy. Liksi naman ni Logan. 11 years old na yan. Pero maliksi talaga katawan niya. Okay, so hapon na. Pinakawalan ko na tong dalawang ito. At kumain naman sila. Yung kainan ni Sol ay empty na. Ayan. Meron lang dalawa. Ilang pirasong natira. Pero kay Logan, mas marami siyang naiwan. Pero, ayan. Ganyan lang naman. Kakain pa yan mamaya. Mauubos naman siguro niya. Hindi naman sila mukhang sakitin ngayon or anything. Hindi naman sila mukhang matamlay. Pero kailangan lang ulit mag-gain ulit ng weight itong si Sol. Punta siya dun sa kabila. Sige lang, sige. Ayan, kasi buong maghapon siya doon sa cage. Tuwang-tuwa at nakakawala na. Patalon-talon ulit siya. Uy, kalalabas siya na. Ala, parang yung isang bar doon ay matatanggal pa. Makakalabas ito kapag pinilit niya siguro. Ano na? Hi. Okay, so very good naman at back to normal naman ang eating ni Sol. At si Logan naman, okay lang din naman to. Oo, very good. Ano, up here? Poink. Sarap lang panoorin ito. Pag tumatambay-tambay lang ako dito yan. Talon-talon siya. Alam mo yun, para sa isang malaking aso na ganyan umarte, parang abnormal. Masugatan pa yung ulo mo dyan. Ano, Sol? Okay, so I think okay na to. Dire-diretso na tong pag-recover nito mula doon sa episode niya na nag-off feed, nag-diarrhea at pumayat. Ayos, ayos. Oo, very good. So ang oras ngayon ay nasa mga 6:30 siguro. At ayan, dyan na sila. Ako ay pasok sa loob at magkakape. Sarap magkape ngayon, oh. May bagyo na naman parating, guys. Ingat kayong lahat. Ingat tayong lahat. At hindi worth it na na tayo ay ilagay natin sa peligro ang ating buhay. Ito lang, guys, no, marami ako nakikitang mga tao na naapektuhan ng mga baha pala. Ito, guys, kami ganyan din kami dati. Kami nakatira sa Brookside sa Area 2. Doon sa Sunrise Drive, malapit sa Gate 2, sa Cainta. Laging baha doon. Kahit may bahay doon yung lolo ko, umalis kami doon, lumipat kami sa mataas na lugar. Dito sa may Grand Valley naman sa Angono. Ngayon, nandito kami sa Angono, bumaba kami ng pamilya ko. Pero itong lugar ko ay nasa taas ng bundok, kaya may overlooking kami pag nandun sa second floor. Tanawin niyo yung Angono dito sa baba. Alam niyo yon na may choice naman po tayo. Alam ko, baka sabihin, wala kaming choice. Dito kasi trabaho namin, dito kasi kami lumaki, whatever. Pero alam niyo yon, kung kaya niyong lumikas na at iwan niyo yung mga lugar ninyo na bahain talaga, alam niyo yun, kilalang bahain, kilalang mababang lugar. Alam niyo yun, para sa mga susunod na mga taon, hindi na kayo mahirapan. Make the wise decision ngayon pa lang na gumawa na kayo ng paraan. Benta niyo yung lugar niyo ngayon. Benta nyo na yung lugar ninyo, tapos hanap kayo ng lugar na medyo mataas yung area. It's not worth it na taon-taon na lang ay malalagay kayo sa peligro, pati yung mga anak ninyo, di ba? Aso ninyo. It's not worth na na piliin niyo yung lugar ng mga mabababa dahil sa nakasanayan lang or andun yung trabaho ninyo. Ano lang, hindi naman po lahat siguro ay kayang gawin talaga yon, no? For some, maybe it's impossible. I don't know what the reason is. Pero kung kaya niyong lumikas ngayon pa lang sa mga lugar na
hindi talaga maganda at malalagay kayo sa peligro taon-taon na lang. Gumawa na po kayo ng paraan, di ba? Minsan hindi ako alam mo yun, pagka naririnig ko yung mga paghihirap ng ibang mga tao, okay lang na maawa tayo doon sa mga talagang tamad. Talagang mga, alam mo yun, wala sila talagang magawa dahil sa may kapansanan sila or whatever. Pero alam niyo yun, marami naman po sa atin, may choice tamad lang. May choice naman tayo pero tinatamad lang. May choice naman tayo pero ayaw lang natin gawin yung tama. Okay, so baka pwede nyo pag-isip-isipan yun. Magalit na kayo sa akin kung baka isipin nyo insensitive yung payo ko na yun. Pero pag-isipan nyo rin po. Okay.